Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, eroplano ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pinaputukan ng flares ng China. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Eroplano ng Pilipinas tinarget na rin ng flares ng China sa Panganiban Reef, bukod sa pambobomba ng tubig, tinarget na rin ng flares ng China ang ibang sasakyan ng Pilipinas, sa pagkakataong ito aircraft naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nagsasagawa ng aerial mission ang eroplano ng BFAR para kuhanan ng larawan ang mga pasilidad ng China na itinayo sa nasabing reef, na pasok sa exclusive economic zone ng ating bansa. Nang barilin ito ng flares, makikita ang mga infrastructure project ng China sa Mischief Reef gaya ng hangar, mga gusali, sports complex, Olympic-size na swimming pool, at 8 basketball court. Sa kabila ng panghaharang ng China at radio challenges ay nakuhanan pa rin ng nasabing aerial mission ang mga pasilidad na itinayo nito sa nasabing lugar. Our mission, ma'am, is to provide air cover po, ma'am, doon sa supposed to be na ginawang Christmas convoy for the Ayungin resupply. Nakita natin yung dalawang Filipino vessel, ma'am, as well as yung PCG vessel na kaso tinataboy na sila po, ma'am, ng mga Chinese vessels. Mukhang hindi sila nakadikit talaga, ma'am, sa BRP Sierra Madre. Mas dumadami sila, tsaka mas naging aggressive sila na to block yung mga shoals, lalo na yung entry doon sa mga shoals, ma'am. Kaya talagang hindi na nakakapasok yung mga fishermen. Na-block nila yung entry doon na malapitan yung Sierra Madre. Yan yung, kung napansin nyo, ma'am, lalo na doon sa east side, is doon kasi magagaling yung supposed to be na resupply na mga vessels. Ayon kay BFAR Mission Commander, Captain Charles Manalo, ang pangunahing misyon nito ay ang air cover para sa Christmas convoy na magdadala ng supplies sa Ayungin Shoal, pero sa pagkakataong nakapasok sila sa airspace ng mga military base ng China na itinayo sa West Philippine Sea, dito na nagpaputok ang China ng mga flares na malaking banta laban sa eroplano ng Pilipinas. Ang mga ganitong aksyon ng China ay pagpapakita nila ng malaking hamon sa Pilipinas, kung saan nga ay gusto na nilang hamunin ang Pilipinas sa isang armadong labanan. Hindi naman nagpatinag ang eroplano ng Pilipinas at tuloy pa rin ito sa misyon at nakalapit pa nga ito sa mga gusali ng military bases ng China. Hindi kayang paputukan ng China ang Pilipinas gamit ang kanilang mga armas o weapons, dahil may mutual defense tayo sa mga kakamping bansa natin na kapag inatake tayo ng China ay re-resback ang hukbo ng mga kakampi nating bansa. Nagbigay naman pahayag si Senator Bato de la Rosa patungkol sa agresyon ng China sa West Philippine Sea, kung saan sinabi niya na dapat tapatan din ng Pilipinas ito na kapag inatake tayo ng water cannon ay water cannon din natin sila. We are running out of options, di ba? Ano pa ba? May naisip pa kayo ibang options? Diplomatic options? Did it work? We cannot afford naman to proceed to military option. Hindi makaya natin. So ano pa? Ano bang option kaya natin gawin? Siguro kayang gawin natin na option is yun na, yung ating mga personnel na involved doon sa resupply ng ating tropa doon sa Ayungin Shore is yun na, sinabi ko naman ito maximum tolerance, maximum patience. Hindi naman tayo pwedeng wala ko na iba akong nakikita. Pero tuloy, pero hindi. Ingat natin lang sila doon. Sir, pwede ba tayo? Hindi hindi sila mag-discuss. Pero hindi dapat. Magkumanti yung Coast Guard. We are serious in cutting diplomatic ties.
with this country, then we can do that. We can do that. That is an option. Both ways. Yung atin, pauwiin. Yung kanila, pauwiin din doon sa kanila. Sir, pero ano magagawa nun, sir? Ano repercussion nun? No, kung may anong magagawang maganda dyan, just to let them feel na sobra-sobra na yung pagtatampo natin sa kanila. Galit na tayo sa kanila. Ganon. Yun yung message na nakikita nyo. Yun ang message na nakikita ko. So, Paano yung economic side? ha? Yung economic side? Trading partner, investor? Yun nga. May backlash din yan, di ba? May economic backlash din yan. Dahil, paano nga yung mga business side? Nagtago rin talaga. Sir, yung data. Third natin, i-arm din natin ng powerful na water cannons. Di ba? Para tubig sa tubig. Tapos, ang ginagawa naman ng China is gano'n. So, walang commensurate response lang doon sa kanilang aggression. Kung nililaser tayo, then dapat i-equip natin yung Coast Guard ng laser para panglaban. Nagbigay din pahayag si Senator Riza Hontiveros patungkol sa bagong pagsalakay ng China sa West Philippine Sea. Sa Coast Guard, pati yung Christmas convoy natin, hina-harass din pala. Oo. What can you say about this, ma'am? Well, parang protocol na yata ng China, no, na harasin yung mga vessels ng bansa natin, whether Coast Guard or BFAR or Navy, lalo na yung ating mga mangingisda. Nag-iipon yata siya ng violations ng international law. Kahit standing talaga yung decision ng Hague Tribunal na atin ang sa Pilipinas, ang West Philippine Sea. Tapos binabaluktot pa nila yung mga ginagawa nila. After the recent water cannoning na naman sa isang Philippine vessel, naglabas ng ulat yung mga Beijing mouthpieces tulad ng Global Times na tayo daw ang nag-provoke nito. Tayo daw ang nanggugulo. So we must not allow China to get away with peddling peace lies. Pushback pa rin tayo ng pushback. Sabihin yung totoong nangyari. As for the convoy, nanindigan pa rin sa kabila ng anumang pangharas, pambubuli. So tagumpay yun para sa kasarilan ng ating bansa. Pero tuloy pa rin, kahit palala ng palala yung trato. Tuloy pa rin yung lahat ng pag-pushback, whether ng gobyerno, iba't ibang sangay, hindi lang ang executive, pati kami sa legislature, most recently sa pamamagitan ng aming unanimous resolution calling on government through the PFA to undertake all actions mula resolution hanggang sa iba't iba pang forma, lahat ng political at diplomatic actions at sa iba't ibang fora, United Nations General Assembly at lahat pa. At ngayon, pati yung civil society ay patuloy na naninindigan. Hopefully, private sector will step up even more. So definitely, pinapamalas natin mga Pilipino. Yung malabas sa mga survey, na majority talaga sa mga Pilipino ay gustong lumabas sa West Philippine Sea ang China. Majority natin mga Pilipino gustong ang gobyerno ay gawin lahat ng mga political at diplomatic efforts para itaguyod yung national interest. Ma'am, Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.